Welcome to the class. The subject is Pendalo 101. Ito ang pangalan ng eskwela nito. No? Klase nito. Pendalo 101. Kung paano ay isang batas sangayon sa simpleng pagbasa lamang sa salitang Ingles o Tagalog o kung anumang lingwahe ginagamit ninyo ay napakadali namang intindihin miski hindi kayo abogado, pero pilit pong pinakaikot at binabaluktot ng mga taong naghahangad na mabigyan ng maleta. Yan po ang opening statement ko. Hindi po tayo magre-recitation dito pagkatapos ng lecture ko. Take home ang examination at ipalabas na lang po ninyo sa mga sarili ninyong mga media outlet. At bibigyan ko kayo ng grado. Karamihan sa inyo ay baka antukin. Dahil paulit-ulit na lang po tayo dito. Bakit? 10 taon na po na hard sell. Itong mga nanggogoyo sa taong bayan. Hard sell. Nagsimula sila sa UN Mac. Aba, after 3 years na buwan, hindi na nila ginagamit ngayon. Paulit-ulit na lamang. Pero yan po ang kinakailangan. Tiyaga and loyalty to the truth. Because ang panlaban-laban po sa kasinungalingan, kabaligtunan at kabulastugan ay ang katotohanan. Pag kayo po ay confronted by a lie or prevarication, there is only one weapon. There is only one strategy, and that strategy is to go back to basics. To go back to the truth. And always, kaya po hindi manalo-nalo ito, 10 taon na. Aba, ilang bilyon na pong dolyares ang ginagastos nila sa kanilang propaganda. Eh, semplang pa rin sila sa dulo ng usapan. Bakit? Because the truth always sets us free. And there is nothing more basic than the truth. Tatlo po ang foundational na kasinungalingan na kinakalat nila. That the arbitral award is legal and binding. Ang presumption po nila na gusto nilang inyong isipin, legal and binding to all. At ito po, ang sabi nila, ay naging parte ng international law. Kaya po tayo ay magdidiscuss a little bit ng international law today. Pangalawa, sabi nga na sinabi ni Carmento, sa sinabi ni Tariela, naglabas ng desisyon na ang 9-line has no legal basis under UNCLOS. Pero, sabi nga, dahil dito, wala na ang historic rights ng China. Saan ang galing yun? Ito sa 2 different things na papakita ko sa inyo natin. Ang pangatlong kabaligtunan ay pinayagan ng arbitral award na magkaroon ng isang
karagatan sa kanluran ng Pilipinas. Eh hindi ba naman ito katawa-tawa? Pero isa-isahin po natin yan. Ano ang international law? Kailangan malaman natin ang international law. Ang diferensya nito sa constitutional law, ang constitutional law po ay para sa internal law ng isang bansa. At lahat po ng citizen within that nation or country has no choice but to obey that law. Hindi ako ng mga presentation. Kasi may gagawin. Paano ginagawa ang Slides ko siya. constitutional law? Maaaring tradisyon, maaaring nagkopol-kopol ng ibang mga isang piling grupo ng mga citizens, nagsulat sila ng batas, at ito ay inaprubahan sa isang plebisito ng taong bayan. Wala pong exception dyan. Kung hindi yung mismo mga exemption na yung konstitusyon na yan o ang mga statutes o mga batas na nanggagaling sa constitutional law na yan ang nag-exempt. Ito po ay set and rules of procedures that govern the conduct of states in their relations with one another. Ang pakikipag-ugnayan po ng mga bansa ang nag-create ng international law. At itong mga bansang nag-ipag-ugnayan ay ito ay pumapayag na mga batas na kanilang pinayagan ay maging binding sa kanila. To promote peace, security, cooperation. Dalawa po ang general kinds of international law. Una, convention. Ito po ay formally, legally, at nakasulat na agreement between sovereign states or international organizations. Ito po ay kalimitan tinatawag na treaty, agreements, or covenants. Maaaring communique o protocol. This instrument establishes the rights, duties, and operational standards that participating countries agree to follow. Ang isa pang form of international law is customary. Yan po ay unwritten, binding legal obligations that arise from consistent and general practices of states. It applies universally to all nations unless a state persistently objects from the norm's inception. Alright, anong diferensya? Yung convention po, applicable lamang sa mga pumirma. Yung customary sa lahat. Unless a state establishes an exception o ayaw niya sumunod. Ano ang nag-establish ng customary international law? According to Article 38 of the International Court of Justice Statute. Unang-una, state practice, a widespread, kalat, uniform, pare-pareho, and consistent repetition of actions by states. Yan po yung tinatawag na state practice. Kaya nga delikado eh. Ha? Pagka merong nangyayari na hindi naman nakasulat, pero wala naman nag-o-object, eventually po, yan ay magiging kaugalian. At pag naging kaugalian, yan po
eventually, ang mga tao will have to follow that. Pero magiging international law lamang yan. Pangalawang elemento, kung opinion juris sa kanilang paniniwala na ang kanilang pagsunod is out of legal obligation rather than political accommodation, courtesy, or habit. Mamaya po, makikita natin. Dahil may nagtanong sa akin, ang mga convention ba pwedeng maging eventually customary law? Ang sagot po dyan ay yung kabuuan, including the written and unwritten, over a period of a long time. Pagkaya na nagkaroon ng universal acceptance, hindi na po titindig yung bawat isang treaty o convention dyan na nag-iisa, kundi yung kabuuan ay magiging customary international law. Sa mga tuwid, superior ang customary kaysa conventional. Explain natin later on. So, kaugalian, uniform acceptance. Ano ang sinasuggest nito? The basis of international law is yung ugnayan. No? Ugnayan. At ang pundasyon ng ugnayan na yan ay pagpayag ng isang estado na makipag-ugnayan sa kabilang estado. Hindi po ba? State consent breeds relations, relations breeds international law. So when you make the arbitral award part of international law, you are binding non-participants to the provisions they have not consented to. So doon pa lang, meron ng intrinsic contradiction. Pero gumagawa ba ng arbitration ng batas? Oo. Pero, between and among participants lamang. Was the 2013 arbitration registered by the Philippines in the PCA compulsory? Well, isa po sa international law expert na kilalang kilala sa buong mundo na isang payaso, si J. Tariela, adopts the tired argument of expired Justice Antonio Carpio that Philippines complied with all the requirements of Part 15 and Annex 7 of UNCLOS. Sumunod tayo. As such, even if one of the parties refuses to participate, the parties are required to submit and resolve maritime disputes to a binding judicial process. Nakisunod po ba kayo? Sa kadahilanan na isang partido ay nag-comply sa requirements ng UNCLOS, it automatically binds the other party. Una-una, examinin natin itong binabanggit nilang Part 15. Part 15 and Annex 7. Is UNCLOS absolute? Tingnan po natin. Under UNCLOS Part 15, states are obligated to resolve disputes peacefully. If negotiations fail, the convention mandates compulsory procedure entailing binding decision. Ito po ang mga elemento. Mamimili kayo. Saan mo gusto? International Tribunal for the Law of the Sea, ICLOS, International Court of Justice, ICJ, Arbitral Tribunal under Annex 7, or Special Arbitral Tribunal under Annex 8. Pumili ang Pilipinas.
arbitral tribunal under Annex 7. Default mechanism. If disputing parties have not accepted the same procedure, the dispute must be submitted to arbitration under Annex 7. Lilipat. At ito na yung sinamit nila with the PCA as registry. Normally, under normal condition, this makes the tribunal's jurisdiction compulsory upon the ratification of conclus, bypassing the need for mutual consent for the specific case. Importante po yun. Pumirma ba tayo sa UNCLOS? Yes. Pumirma ba ang China? Yes. Mag-ratify ba tayo? Yes. Mag-ratify ba ang China? Yes. Therefore, bypass ang need for mutual consent for the specific case? Not necessarily. Binding ba? Final, binding, and must be complied with the parties to the dispute? Not necessarily. Dahil UNCLOS mismo ang nag-provide ng Article 298 which allows the states to file declarations exempting certain categories of disputes from compulsory arbitration. And this brings up to a special feature of conventional international law, that is that in customary law. Ano ito? Sa Vienna Convention po, lahat ng treaty kailangan may opt-out provisions. Kasi lahat ng treaty presents an obligation for the signatory to harmonize its internal law, its constitutional law, yung batas sa loob ng bansa, doon sa pinirmahan nilang international agreement. Harmonize. So, kung imposible na ma-harmonize, ano ang option? Ito po ang option. Allow states to file declaration exempting certain categories of disputes. Yan po, mga kabansa. Bakit? Balik tayo doon sa principle of state consent. Pero, in-ignore ni Taniela ang isang president action, one president action, na noong August 2006, a good 7 years before the Philippines submitted its application for arbitration, Beijing formally submitted a declaration opting out from this compulsion. Section 1, in accordance with Number 1, in accordance with Section 8, choice of procedure of Article 15. Ano ang sinasabi? Declaration and notices of this shall be deposited with the Secretary General of the United Nations, which shall transmit copies thereof to the state parties. May narinig na ba kayong binanggit nila o kinuot nila itong provision na ito since time immemorial, up to 10 years ago? Wala. Because the Philippines has been a consistent violator of this provision. Saan po nag-accept ang China? Maritime boundary delimitations. O, tandaan nyo yan. Dahil nag-o-overlap at territorial seas, nag-o-overlap ang EEZ. Ang territorial sea nag-o-overlap din sa EEZ. Military activities. Pwede bang compulsory pagka military activities?
contradiction in terms. And historic titles ay inilisya nila from compulsory third-party dispute settlement procedures and accepted only bilateral negotiations. So, pwede mo bang kaladkarin ang China at dalhin sa Peace Palace when the Court of Arbitration holds office and has facilities? Hindi pwede. Dahil nag-opt out. So ano ito? According to Ambassador Banalo, this is a voluntary arbitration. Kasi pwede naman eh. Hindi under UNCLOS because sa UNCLOS compulsory, but voluntary under UN. At in-explain na po kanina ni Camento yung Permanent Court of Arbitration, so pupunta tayo doon sa huling sentence ng pahina nito. So binding ang ruling, mga kabansa. Pero binding lamang sa Pilipinas. Bakit? Kasi tayo lang ang only participant. Alam na natin hindi pa participate ng China. Alam na natin hindi honor ng China ang lahat. Alam natin na nag-opt out ang China from in connection with Article 298. Tinuloy pa rin natin. Doon pa lang, magdududa na kayo, merong sinister na motibasyon ang Pilipinas at ang mga opertano nitong abogado sa pagtutuloy nito. At mamaya i-expose natin yan. Ang pangalawang foundational lie is that when arbitral award invalidated the 9-dash line, it abolished China's historic rights. Pero in-explain na rin ito kanina. Paano na invalidate ang 9-dash line? Kasi sabi sa 278 paragraph ng arbitral award, pakinggan yung mabuti ito because the entire architecture of the Americans and their Filipino puppets and their Japanese and Korean, South Korean cohorts, as well as the NATO sympathizers, ito ang kanilang victory. The maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the 9-dash line are contrary and without lawful effect and contrary to the convention. Ibig sabihin, UNCLOS lang. To the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China's maritime entitlements under the convention. The convention referred to here, or the treaty, is the UN Convention on the Law of the Sea. UNCLOS is just one treaty that took effect in 1994, adopted in 1982. It is not the embodiment of the totality of conventional international law, and therefore it is not even in the doorstep of becoming customary. Kasi ito ang theory ni Attorney Gilbert Teodoro, Bartap-Thatcher, mga kabansa. And it is not superior to international. Yung mga nagre-refer sa UNCLOS as the Constitution of the Law of the Sea are creating a wrong impression that states can be bound by a constitution. Alam po rin yung mga kabansa, even the UN Charter is not a constitution.
It is a treaty. It is an agreement of about 133 countries. So pag sinabi ni Stefan Dujarric na we have no opinion on this exercise, on any of the merits discussed here, how can that be part of international law? Sus Mariosep naman, 1 plus 1 equals 2. At itong 278 na ito, na nagsabi na hindi legal. Yun ang sinabi nito eh. Hindi ito legal under UNCLOS. Yan ang sinabi. Pero, ano ang nauna? Paragraph 278 na ito o paragraph 272? Doon sa mga marunong magbilang, anim na paragraphs ang pagitan niya. At kanina, binasa na ni Cabento, isa-summarize ko na lamang, in particular, the tribunal emphasizes that nothing in this award should be understood to comment in any way on China's historic claim to the islands of the South China Sea. Pero itong award na ito cannot be a victory because of this statement. Ano, in the continuation of 278 say? Ulitin natin ha. In particular, the tribunal emphasizes that nothing in this award should be understood to comment in any way on China's historic claim to the islands of the South China Sea. Pero ano sinabi niya sa after 278? The tribunal concludes that the convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein. That is a contradiction. Kaya itong 278 na ito is still subject to further interpretation. At dapat dalhin ito sa international o whatever, sa isang forum para ma-redefine ito. Can you imagine? In one section, you're saying nothing in this award. Pero sa later part, sasabihin mo, it supersedes any historic rights. Wow! Alam nyo, itong 278 na ito, hindi lamang applicable sa China ito. Applicable din sa Pilipinas ito at patutunayan natin mamaya. Aba, ay saan ba nakuha ng China ng historic rights na yan? Yan ba ay katang-isip lamang? Yan ba ay gawa-gawa lamang? Yan ba ay mga folklore na inimbento natin? Katulad ng pag-invento nila ngayon, Batanes naman ang binalagay nila sa usapan. Butanes eh, panahon. Grabe naman itong mga taong to. Ang delusion incompassable. Ito po ang statutory construction ng China's historic rights. Hindi ko na kayo aabalahin na si Sultan Paduka Pahala noong 1417 nagpunta sa China. Dahil tayo noon, in 1405, pumirma sa isang treaty with China. A treaty of independent tributary states. By the way, mga kabasa, there is nothing on record that abrogated this treaty with China. So China up to now can still treat us like a tributary state.
Hindi na ako pupunta doon. Dito na lang ako before the turn of the 20th century. 5 years before the turn of the 20th century. Ano nangyari noong 1895? Ang unang gera between Japan and China. Alam niyo, ang Japan, ang unang Asian country na nag-modernize ng military. Kaya ang China, no, may tusok-tusok pa, may mga sibat-sibat pa, meron pa mga espada. Ang Japan, armado na ng mga rifle. Nagpabala na ng pulbura kung patay ng tao. Kaya natalo ang China. Maraming problema ang China noon. Dahil kinakamkam din ang China ng maraming mga European countries. Like Macau, kuha ng Portugal. Like Hong Kong, kuha ng